Sa gilid ng isang maliit at tahimik na baryo na napapalibutan ng makakapal na puno ng nara, balete at kawayan, matatagpuan ang isang lumang kagubatan na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Tinatawag nila itong gubat ng lumang hangin, isang lugar na sinasabing tahanan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Kapag sumasapit ang dapit hapon, bihira nang may mga has na pumasok dito. Ayon sa matatanda, may mga anino raw na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, may mga yabag na walang naglalakad, at may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mga kwento. Isa sa mga iyon ay si Amaya, isang 16 na taong gulang na dalagita na kilala sa baryo bilang tahimik ngunit matapang. Mahilig siyang maglakad sa kagubatan upang mangolekta ng mga halamang gamot na ginagamit ng kanyang lola sa panggagamot. Lumaki si Amaya sa pangangalaga ng kanyang lola na si Aling Sela, isang matandang hilot na kilala sa kanilang lugar. Maraming nagsasabi na ang pamilya nila ay may kakaibang koneksyon sa kalikasan, ngunit hindi iyon pinapansin ni Amaya. Para sa kanya, ang gubat ay simpleng tahanan lamang ng mga puno, hayop at hangin. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, nagpasya si Amaya na pumasok sa kagubatan upang kumuha ng ugat ng sambong na kailangan ng kanyang lola. Tahimik ang paligid habang naglalakad siya sa makipot na landas. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw sa hangin at ang liwanag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Ngunit habang papalalim siya sa gubat, may kakaiba siyang naramdaman. May kakaibang katahimikan na parang may hinihintay ang buong paligid. Huminto si Amaya. Pagkatapos ay narinig niya ito. Isang mabigat na paghinga. Hindi ito tunog ng karaniwang hayop. Hindi rin ito tunog ng hangin. Parang may isang nilalang na nasasaktan. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng tunog. Sa likod ng isang malaking puno ng balete, may gumalaw na anino. Kinabahan siya, ngunit hindi siya umatras. Lumapit siya ng dahan-dahan. Habang papalapit siya sa puno, napansin niya ang bakas ng dugo sa lupa, madilim at sariwa. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya sa kabilang panig ng puno, doon niya ito nakita. Isang nilalang na hindi niya akalaing makikita niya sa buong buhay niya. Ito ay napakataas, halos doble ng karaniwang tao. Ang katawan nito ay parang tao, ngunit ang ulo nito ay kahawig ng isang kabayo. Ang buhok nito ay mahaba at magulo, at ang balat nito ay kulay lupa. At ang mga mata nito ay nagliliyab sa sakit. Isang tikbalang. Ngunit hindi ito nakakatakot sa sandaling iyon. Ito ay sugatan. May malaking hiwa sa tagiliran nito at ang dugo ay patuloy na tumutulo sa lupa. Halatang hirap itong tumayo. Napaatras si Amaya sa unang sandali ng pagkagulat. Ang mga kwento ng matatanda ay biglang bumalik sa kanyang isipan na ang tikbalang ay mapaglaro, mapanlinlang at maaaring magdala ng kapahamakan sa mga tao. Ngunit habang nakatingin siya sa nilalang, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Hindi galit, hindi panlilinlang, kundi paghihirap. Napansin ng tikbalang ang presensya niya. Dahan-dahan nitong ibinuka ang mga mata at tumingin sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw sa kanilang dalawa. Ang hangin ay tila huminto. Pagkatapos ay nagsalita ang isang tinig sa loob ng kanyang isip. Hindi ito tunog ng boses na naririnig ng tenga. Ito ay parang bulong na diretsong dumadaloy sa kanyang kamalayan. Huwag kang matakot. Napalunok si Amaya. Hindi kita sasaktan,
Muling bulong ng tinig. Napatingin siya sa tikbalang. Ikaw ba ang nagsasalita? Mahinang tanong niya. Hindi gumalaw ang bibig ng nilalang, ngunit narinig niya muli ang tinig. Oo. Naramdaman ni Amaya ang malamig na kilabot sa kanyang likod. Hindi lamang ito isang tikbalang. Ito ay isang nilalang na may kakayahang makipag-usap sa isip ng tao. Bakit ka sugatan? Tanong niya, kahit nanginginig ang boses. Sandaling nanahimik ang nilalang. Pagkatapos ay dumaloy muli ang tinig sa kanyang isip. May mga taong naghahanap sa akin. Mga mangangaso. Napatingin si Amaya sa sugat nito. Ginamit nila ang bakal na may lason. Napakunot ang noo niya. Bakit kanila hinahabol? Matagal bago sumagot ang tikbalang. Dahil sa kapangyarihan na nasa dugo ko. Naramdaman ni Amaya ang bigat ng sinabi nito. Maraming kwento tungkol sa mga mangangaso ng mahiwagang nilalang, mga taong naghahangad ng kapangyarihan mula sa dugo o buto ng mga nilalang ng kagubatan. Kung totoo iyon, ibig sabihin ay nasa panganib ang nilalang na ito. At marahil pati siya. Kung matatagpuan nila ako, sabi ng tinig ng tikbalang, papatayin nila ako. Tumahimik si Amaya. May dalawang boses na naglalaban sa kanyang isip. Ang isa ay nagsasabing tumakbo siya palayo at huwag nang makialam. Ang isa naman ay nagsasabing tulungan niya ang nilalang. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lola. Ang tunay na lakas ng tao ay hindi sa takot, kundi sa awa. Huminga ng malalim si Amaya. Pagkatapos ay lumapit siya sa tikbalang. Nagulat ang nilalang. Anong ginagawa mo? Tanong ng tinig nito. Tutulungan kita, sagot ni Amaya. Lumuhod siya sa tabi ng sugat. Marunong akong maggamot, tinuruan ako ng lola ko. Sandaling nanahimik ang tikbalang. Bakit mo ako tutulungan? Napatingin si Amaya sa mga mata nito. Dahil nasasaktan ka. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, may kakaibang pagbabago sa mga mata ng nilalang. Parang may pag-asa na sumiklab sa loob nito. Ngunit hindi nila alam na sa kabilang dulo ng kagubatan, may tatlong lalaking may dalang sibat at sulo na papalapit sa lugar kung saan sila naroroon. Sinusundan nila ang bakas ng dugo sa lupa. At alam nila na malapit na nilang matagpuan ang kanilang hinahanap. Nanatiling tahimik ang kagubatan habang nakaluhod si Amaya sa tabi ng sugatang tikbalang. Ang liwanag ng dapit hapon ay unti-unting kumukupas at ang malamlam na kulay ng langit ay dahan-dahang natatakpan ng anino ng gabi. Sa harap niya ay ang nilalang na matagal na niyang naririnig lamang sa mga kwento ng matatanda. Isang tikbalang. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ito mukhang halimaw na kinatatakutan ng mga tao. Ito ay isang nilalang na nahihirapan, halos hindi makagalaw dahil sa sugat na dumudugo sa tagiliran nito. Maingat na inilapit ni Amaya ang kanyang kamay. Huminto siya sandali. Hindi niya alam kung paano tutugon ang nilalang. Kahit na nakikipag-usap ito sa kanyang isipan, hindi pa rin niya masiguro kung gaano ito katiwala. Ngunit muli niyang narinig ang mahinang tinig sa loob ng kanyang isip. Hindi kita sasaktan. Huminga ng malalim si Amaya at marahang hinawakan ang paligid ng sugat. Mainit ang balat ng tikbalang at nanginginig ang katawan nito sa sakit. Malalim ang hiwa, sabi niya habang sinusuri ito. Kung hindi ito gagamutin, patuloy kang manghihina. Napapikit ang tikbalang habang pinipigilan ang kirot. Alam ko, sagot ng tinig nito sa kanyang isipan. Ang lason sa sibat nila ang nagpapahina sa akin. Napakunot ang noo ni Amaya. Lason? Oo. Hindi ito karaniwang bakal. Ginamit nila ang halamang pumapatay sa mga nilalang ng kagubatan. Tumahimik si Amaya habang iniisip ang sinabi nito.
Sa mga lumang kaalaman ng kanyang lola, may mga halaman na maaaring gamitin bilang lunas. Ngunit mayroon ding mga halamang ginagamit ng mga mangangaso upang patayin ang mga nilalang na may kapangyarihan. Kailangan niyang kumilos agad. "Manatili kang gising," sabi niya habang nagbubukas ng maliit na supot na nakasabit sa kanyang baywang. "May dala akong ilang halamang gamot." Mula sa supot ay inilabas niya ang mga dahon ng lagundi at sambong na kanina pa niya kinolekta. Pinisa niya ang mga dahon sa pagitan ng kanyang mga palad upang lumabas ang katas. Pagkatapos ay marahan niya itong ipinahid sa sugat ng tikbalang. Agad na napasinghap ang nilalang. "Masakit ba?" tanong ni Amaya. "Hindi," sagot ng tinig nito. "Mainit, ngunit may ginhawa." Nagpatuloy si Amaya sa paglalagay ng halamang gamot hanggang sa bahagyang bumagal ang pagdaloy ng dugo. Habang ginagawa niya yon, hindi niya maiwasang pagmasdan ng nilalang. Napakataas nito, at kahit nakahiga ay halatang napakalakas ng katawan nito. Ang mahabang buhok na parang mani ng kabayo ay nakakalat sa lupa at ang mga mata nitong kulay amber ay tila kumikislap sa dilim. "May pangalan ka ba?" tanong ni Amaya. Sandaling tumahimik ang tikbalang. Pagkatapos ay sumagot ito. "Tinatawag ako ng aking lahi na Ragban." Inulit ni Amaya ang pangalan sa kanyang isip. Ragban. Ang ibig sabihin niyan, paliwanag ng tikbalang, ay tagapangalaga ng landas. Napatingin si Amaya sa paligid ng kagubatan. "Tagapangalaga ka ng gubat?" "Hindi ng buong gubat," sagot ni Ragban. "Ngunit ng mga lihim na daan na hindi nakikita ng tao." Naramdaman ni Amaya ang kakaibang hiwaga sa mga salitang iyon. May mga lihim ang kagubatan na hindi kailanman nauunawaan ng mga tao. Marahil isa itong bahagi ng mundong matagal nang nakatago. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, may narinig siyang tunog mula sa malayo. Mga yabag. Napalingon si Amaya. Sa pagitan ng mga puno, may kumislap na mahinang liwanag. Mga sulo. Nanlamig ang kanyang dibdib. Mukhang sila na ang mga mangangaso, bulong niya. Agad na sumagot ang tinig ni Ragban sa kanyang isip. Malapit na sila. Naramdaman ni Amaya ang bigat ng sitwasyon. Kung makita ng mga mangangaso ang tikbalang, siguradong papatayin nila ito. At kapag nakita nilang kasama siya ng nilalang, maaaring isipin nilang kasabwat siya. "May lakas ka pa bang tumayo?" tanong niya. Sandaling sinubukan ni Ragban na igalaw ang katawan nito. Ngunit agad itong napahinga ng mabigat. "Hindi pa," sagot nito. "Ang lason ay nasa dugo ko pa." Nag-isip ng mabilis si Amaya. Kung hindi makakatakas ang tikbalang, kailangan nilang magtago. "May kuweba sa bandang hilaga ng gubat," sabi niya. "Minsan na akong dinala roon ng lola ko." "Tama ang lugar na iyon," sagot ni Ragban. "Ang kuweba na may malamig na bato." Nagulat si Amaya. "Alam mo ang lugar na iyon?" "Matagal na akong nagbabantay sa kagubatang ito." Mas lumapit na ngayon ang liwanag ng mga sulo. Naririnig na ni Amaya ang mga boses ng mga lalaki. "Malapit na tayo," sabi ng isa. "May dugo pa sa lupa." "Hindi makakatakas ang halimaw na iyon," sagot ng isa pa. Naramdaman ni Amaya ang takot na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na sila maaaring manatili. "Ragban," sabi niya, "kailangan nating gumalaw ngayon." "Hindi ko kaya," sagot ng tikbalang. Sandaling nag-isip si Amaya. Pagkatapos ay may naalala siya. "Kung hindi ka makakalakad," sabi niya, "maari kitang tulungan." Pumikit si Ragban. "Paano?" Tumingin si Amaya sa paligid ng kagubatan. Pagkatapos ay tumayo siya at pumutol ng dalawang matibay na sanga ng kawayan.
Mabilis niyang ginawang pansamantalang tungkod ang mga ito. Kung makakatayo ka kahit sandali, sabi niya, makakalakad tayo ng dahan-dahan. Tahimik na pinagmasdan siya ng tikbalang. Hindi ka natatakot sa akin, sabi nito. Ngumiti ng bahagya si Amaya. Natatakot ako, sagot niya ng totoo. Pero mas natatakot ako sa mga taong walang awa. May sandaling katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos ay dahan-dahang itinukod ni Ragban ang katawan nito. Sa kabila ng sugat at panghihina, nagawa nitong tumayo. Mas mataas ito kaysa sa inaasahan ni Amaya. Ngunit hindi na siya umatras. Iniabot niya ang mga tungkod. Sumandal ka dito. Dahan-dahang nagsimulang maglakad ang tikbalang habang ginagabayan siya ni Amaya sa makipot na landas. Habang papalalim sila sa gubat, patuloy na papalapit ang mga mangangaso. Sa likod nila ay ang liwanag ng mga sulo. Sa harap nila ay ang dilim ng kagubatan. At sa loob ng gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na ugnayan sa pagitan ng isang dalagita at ng nilalang na matagal nang itinatago ng gubat. Ngunit hindi pa alam ni Amaya na ang pagtulong niya sa tikbalang ay magbubukas ng isang kapalaran na matagal nang naghihintay sa kanya. Ang gabi ay tuluyan ng bumalot sa kagubatan habang dahan-dahang naglalakad si Amaya kasama ang sugatang tikbalang na si Ragban. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng makakapal na sanga ng mga puno, ngunit hindi ito sapat upang lubos na maliwanagan ang landas na kanilang tinatahak. Ang bawat hakbang ni Ragban ay mabigat. Sa kabila ng mga halamang gamot na inilagay ni Amaya sa sugat nito, malinaw pa ring nanghihina ang nilalang dahil sa lason na pumasok sa kanyang dugo. Hindi tayo maaaring tumigil, bulong ni Amaya habang inaakay siya. Hindi ako titigil, sagot ng tinig ni Ragban sa kanyang isip, kahit ramdam ang pagod sa bawat salita. Sa likod nila, patuloy na gumagalaw ang mga ilaw ng sulo. Mas malinaw na ngayon ang mga boses ng mga mangangaso. May bakas pa ng dugo, sigaw ng isa. Hindi pa siya nakakalayo, sagot ng isa pa. Tumigil sandali si Amaya at sumilip sa likod ng isang malaking puno ng nara. Mula sa pagitan ng mga dahon, nakita niya ang tatlong lalaking papalapit. Ang kanilang mga mukha ay bahagyang naiilawan ng apoy ng kanilang mga sulo. May dala silang mahahabang sibat na may matutulis na dulo ng bakal. At sa bawat hakbang nila ay may kasamang determinasyon. Hindi sila ordinaryong mangangaso. Kilalang mga tao ba sila sa baryo? Tanong ni Ragban sa isip ni Amaya. Hindi, sagot niya. Hindi ko pa sila nakikita. Kung ganoon, sabi ng tikbalang, sila ay mga mangangaso na naglalakbay mula sa ibang lugar. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Amaya. Kung hindi sila taga rito, ibig sabihin ay may espesyal silang pakay sa kagubatang ito. At ang pakay na iyon ay si Ragban. Bakit kanila hinahabol? Muling tanong ni Amaya habang naglalakad sila. Sandaling tahimik ang tikbalang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong sumagot. Dahil sa isang lumang alamat. Anong alamat? May paniniwala ang ilang tao, paliwanag ni Ragban, na ang dugo ng tikbalang na tagapangalaga ng landas ay may kakayahang magbukas ng mga lihim ng kagubatan. Napatingin si Amaya sa kanya. Anong ibig sabihin nun? May mga lugar sa kagubatan na hindi maaaring pasukin ng karaniwang tao, sagot ng tikbalang. Mga lugar pinoprotektahan ng sinaunang kapangyarihan. Tumigil sandali si Amaya sa paglalakad. Parang ibang mundo? Hindi ibang mundo, sagot ni Ragban. Ngunit bahagi ng mundong matagal nang nakatago sa mga mata ng tao.
Naramdaman ni Amaya ang kilabot sa kanyang likod. Ang kagubatan na matagal na niyang nilalakaran ay maaaring nagtatago ng mas malalim na hiwaga kaysa sa inaakala niya. Ngunit hindi na siya nakapagtanong pa. May narinig siyang pagkaluskos sa likod nila. Mas malapit na ngayon ang mga mangangaso. "Bilis," sabi ni Amaya. Malapit na ang kuweba. Lumiko sila sa isang mas makitid na landas na halos hindi na ginagamit ng mga tao. Ang mga sanga ng kawayan ay nakasabit sa daan at ang lupa ay mas malamig at mamasa-masa. Ito ang landas na minsang itinuro sa kanya ng kanyang lola. Isang lihim na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad sila, napansin ni Amaya na tila may kakaibang pakiramdam ang hangin. Mas malamig. Mas tahimik. Parang may presensya na nagbabantay sa paligid. "Malapit na tayo," bulong niya. Sa wakas, lumitaw sa harap nila ang isang malaking bato na halos natatakpan ng mga ugat ng puno at makapal na lumot. Sa gitna nito ay may madilim na butas. Ang kuweba. "Dito," sabi ni Amaya. Dahan-dahan nilang pinasok ang loob ng kuweba. Sa loob ay malamig at tahimik. Ang hangin ay may amoy ng lumang bato at mamasa-masang lupa. Tumulong si Amaya upang makaupo si Ragban sa tabi ng isang malaking batong patag. Napahinga ng malalim ang tikbalang. "Salamat," sabi nito sa kanyang isip. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang panganib. Sa labas ng kuweba, narinig nila ang mga boses ng mga mangangaso. "Huminto ang bakas ng dugo dito," sabi ng isa. "Malapit lang siya," sagot ng isa pa. Napatingin si Amaya kay Ragban. Kung papasok ang mga mangangaso sa kuweba, tiyak na makikita nila ang tikbalang. At wala silang sapat na lakas upang lumaban. Tahimik ang loob ng kuweba. Tanging ang mahihinang paghinga ni Ragban ang naririnig. At sa labas, ang mga mangangaso ay unti-unting papalapit sa bungad ng kuweba. Mahigpit na hinawakan ni Amaya ang maliit na kutsilyo na dala niya para sa pagputol ng mga halamang gamot. Hindi ito sapat laban sa mga sibat ng mga mangangaso. Ngunit handa siyang gamitin ito kung kinakailangan. Pagkatapos ay biglang may kakaibang nangyari. Ang mga ugat ng puno na nakasabit sa bungad ng kuweba ay dahan-dahang gumalaw sa hangin. Hindi ito normal na paggalaw. Parang may kapangyarihang nagtatago sa loob ng kuweba. Napansin din ito ni Ragban. "Ang kuweba na ito," sabi nito sa isip ni Amaya. "Ano? Hindi ito ordinaryong lugar." Bago pa niya maitanong kung ano ang ibig sabihin nito, biglang tumigil ang mga boses ng mga mangangaso sa labas. "Bakit parang wala na ang bakas?" sabi ng isa. "Sigurado akong dito siya dumaan," sagot ng isa pa. Ilang sandali silang nag-usap sa labas. Pagkatapos ay may narinig silang isa pang boses. "Wala na siya rito. Baka lumiko sa ibang landas." Nagkatinginan sina Amaya at Ragban. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig nila ang mga yabag na papalayo. Unti-unting nawala ang liwanag ng mga sulo. At muli, binalot ng katahimikan ang kagubatan. Huminga ng malalim si Amaya. Umalis na sila, bulong niya. Ngunit hindi siya agad nakaramdam ng ginhawa. Dahil sa loob ng kuweba, may naramdaman siyang kakaibang presensya. Isang presensya na tila matagal nang naghihintay sa kanilang pagdating. Tahimik na nagsalita si Ragban sa kanyang isip. "Amaya? Ano? Hindi aksidente na napunta tayo sa kuweba na ito." Napatingin siya sa madilim na bahagi ng kuweba. "Bakit?" May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Ragban ang mga salitang hindi niya inaasahan. "Dahil may isang bagay dito na naghihintay sa iyo."
Nanatiling tahimik ang loob ng kuweba matapos tuluyang mawala ang mga yabag ng mga mangangaso. Ang tanging maririnig ay ang marahang patak ng tubig mula sa kisame ng bato at ang mabigat na paghinga ni Ragban. Ang malamig na hangin sa loob ng kuweba ay tila may dalang kakaibang bigat. Parang may presensyang matagal nang naninirahan doon. Dahan-dahang tumayo si Amaya. Ang maliit na liwanag ng buwan na pumapasok sa bungad ng kuweba ay bahagyang nagbibigay linaw sa paligid, ngunit karamihan sa loob ay nananatiling balot ng dilim. "May naghihintay sa akin dito?" tanong niya kay Ragban, mahina ang boses. "Oo," sagot ng tikbalang sa kanyang isip. "Nararamdaman ko ang isang lumang kapangyarihan." Napakunot ang noo ni Amaya. Hindi siya sanay sa mga ganitong salita. Para sa kanya, ang kagubatan ay simpleng lugar lamang ng mga puno, hayop at halamang gamot. Ngunit mula nang makita niya si Ragban, parang unti-unting nagbubukas ang isang mundong hindi niya kailanman nakita noon. Maingat siyang lumakad papaloob sa kuweba. Sa bawat hakbang niya ay lumalalim ang dilim. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may kakaibang liwanag na nagmumula sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Hindi ito liwanag ng apoy o buwan. Ito ay isang mapusyaw na asul na ningning na parang nagmumula sa mismong bato. "Ragban," bulong niya. "May liwanag sa loob." "Alam ko," sagot ng tikbalang. "Ang kuweba na ito ay matagal nang kilala ng aking lahi." Tumigil si Amaya at lumingon sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi kanina?" "Dahil matagal nang nawawala ang kapangyarihan ng lugar na ito," sagot ni Ragban. "Hindi ko inaasahang mararamdaman ko ulit ito ngayong gabi." Mas lalo pang lumalim ang pag-usisa ni Amaya. Lumapit siya sa pinagmumulan ng liwanag. Sa gitna ng kuweba ay may isang malaking bato na parang altar na likas na nabuo mula sa lupa. Sa ibabaw nito ay may nakapaloob na isang maliit na kristal na kumikislap sa mapusyaw na kulay asul. Ang liwanag nito ay hindi maliwanag, ngunit sapat upang maliwanagan ang maliit na bahagi ng kuweba. Dahan-dahang lumapit si Amaya. May kakaibang pakiramdam na parang may humihila sa kanya papunta roon. "Amaya," sabi ni Ragban. "Ano?" "Mag-ingat." "Bakit?" "Ang kapangyarihan na naroon ay hindi basta-basta." Ngunit kahit narinig niya ang babala, hindi napigilan ni Amaya ang kanyang sarili. Parang may tinig sa loob ng kanyang puso na nagsasabing lumapit siya. Tumigil siya sa harap ng batong altar. Pinagmasdan niya ang kristal. Habang nakatingin siya rito, napansin niyang tila gumagalaw ang liwanag nito. Parang may buhay. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang kamay. Sa sandaling dumikit ang kanyang daliri sa kristal, biglang kumislap ang buong kuweba. Isang malakas na alon ng liwanag ang kumalat sa paligid. Napaatras si Amaya. Kasabay nito ay may mga larawang dumaloy sa kanyang isipan. Mga imahe ng kagubatan noong sinaunang panahon. Mga punong mas malalaki kaysa sa nakikita niya ngayon. Mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng tao, mga diwata, engkanto at mga tagapangalaga ng kagubatan. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang babae na nakasuot ng puting kasuotan na tila gawa sa liwanag ng buwan. Ang babae ay nakatingin sa kanya. Diretso. Parang nakikita siya sa kabilang panahon. Tagapagmana. Bulong ng tinig ng babae sa kanyang isipan. Biglang nawala ang mga imahe. Napahawak si Amaya sa kanyang ulo habang sinusubukang huminga ng maayos. "Amaya!" tawag ni Ragban sa kanyang isip. "Ayos ka lang ba?" Unti-unti siyang bumalik sa realidad. "Oh," sagot niya.
kahit halatang naguguluhan. Lumapit siya muli sa kristal. Ngayon ay mas maliwanag na ito kaysa kanina. Napansin ni Ragban ang pagbabago. Imposible, sabi ng tikbalang. Ano ang imposible? Tanong ni Amaya. Ang kristal na iyon ay tinatawag ng aking lahi na bato ng bantay. Napatingin si Amaya sa kristal. Ano ang ginagawa nito? Ito ay isang sinaunang bagay na nilikha ng mga diwata upang protektahan ang kagubatan, paliwanag ni Ragban. Bakit ito kumislap ng hawakan ko? Tahimik ang tikbalang sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang bagay na lalong nagpalabo sa isip ni Amaya. Dahil kinilala ka nito. Napakunot ang noo niya. Kinilala ako? Oo, sagot ni Ragban. Tanging ang mga may dugo ng tagapagbantay ng kagubatan ang maaaring gisingin ang kapangyarihan ng bato na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Hindi maaari. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang kumislap ang kristal ng mas maliwanag. Kasabay nito ay narinig nila ang isang malakas na ugong sa loob ng kuweba. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Napaatras si Amaya. Ano nangyayari? Tanong niya. May nagising, sagot ni Ragban. Sa sandaling iyon, may mabigat na tunog na nagmula sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Parang may isang malaking bagay na gumagalaw sa dilim. Unti-unting lumakas ang tunog ng paggalaw ng bato. At mula sa anino ng kuweba ay may dalawang maliwanag na mata na dahan-dahang nagbukas. Napatingin si Amaya sa direksyon nito. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang katawan. Dahil may isang sinaunang tagapangalaga ng kuweba na kakagising lamang mula sa mahabang pagtulog. At ngayon, nakatingin ito sa kanya. Nanatiling nakapako ang tingin ni Amaya sa dalawang matang kumikislap sa kadiliman ng kuweba. Ang liwanag mula sa kristal na nasa batong altar ay bahagyang sumasalamin sa nilalang na unti-unting lumalabas mula sa anino. Sa bawat galaw nito ay may tunog ng mabibigat na batong nagkikiskisan. Parang ang mismong kuweba ay gumagalaw kasama nito. Amaya, mahinang sabi ni Ragban sa kanyang isip. Ano iyon? Nanginginig na tanong ng dalagita. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Tila may halong paggalang at pag-iingat sa boses nito nang magsalita ito muli. Isa siyang tagapangalaga. Unti-unting lumabas ang nilalang sa liwanag. Malaki ito. Halos kasing taas ng dalawang tao na nakatayo sa ibabaw ng isa't isa. Ang katawan nito ay tila gawa sa lumang bato na nababalutan ng lumot at ugat ng mga halaman. Ang mga braso nito ay makakapal at mabigat, parang bahagi ng pader ng kuweba. At sa gitna ng ulo nitong tila hugis bato ay ang dalawang matang kumikislap sa mapusyaw na liwanag. Hindi ito tikbalang. Hindi rin ito tao. Isa itong sinaunang nilalang ng kagubatan. Napahigpit ang hawak ni Amaya sa maliit na kutsilyong dala niya kahit alam niyang wala itong silbi laban sa ganoong nilalang. Ngunit hindi siya umatras. Ragban, bulong niya. Galit ba siya? Hindi ko alam, sagot ng tikbalang. Ngunit ang mga tagapangalaga ay nagigising lamang kapag may gumising sa kapangyarihan ng lugar na ito. Napatingin si Amaya sa kristal na hawak niya kanina. Kasalanan ko ba? Hindi, sagot ni Ragban. Kung kinilala ka ng bato, ibig sabihin ay may dahilan kung bakit ka narito. Habang nag-uusap sila, dahan-dahang lumapit ang nilalang na bato. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa sahig ng kuweba. Huminto ito sa harap ni Amaya. Napakaliit ng dalagita kumpara sa laki nito. Tahimik ang buong kuweba. Pagkatapos ay may nangyari na hindi inaasahan ni Amaya.
Ang nilalang ay lumuhod. Ang malaking katawan nito ay dahan-dahang yumuko hanggang ang ulo nitong bato ay halos kapantay ng kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. "Ragban," bulong niya. "Ano ang ginagawa niya?" May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang tinig ni Ragban sa kanyang isip, may halong pagkamangha. "Kinikilala ka niya." "Bakit?" "Dahil sa kapangyarihan na nasa loob mo." Napatingin si Amaya sa nilalang na bato. Ang mga mata nito ay hindi galit. Hindi rin ito nagbabanta. Sa halip ay parang may malalim na paggalang sa tingin nito. Unti-unti nitong iniangat ang isang malaking kamay na tila gawa sa matigas na bato. Sa gitna ng palad nito ay may maliit na ukit na kumikislap sa parehong kulay ng kristal. Parang simbolo. Isang sinaunang marka. At sa sandaling iyon ay narinig ni Amaya ang isang mabigat ngunit malinaw na tinig sa loob ng kuweba. Hindi ito dumaan sa isip niya tulad ng boses ni Ragban. Ito ay tunay na tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng bato. Tagapagmana ng bantay ng kagubatan. Napatingin si Amaya sa paligid. "Ikaw ba ang nagsalita?" tanong niya. Ang mga mata ng nilalang ay bahagyang kumislap. "Ikaw ang gumising sa bato." Ang boses nito ay mabagal at parang galing sa malalim na ilalim ng lupa. "Matagal na panahon ang lumipas mula nang huling dumating ang isang tulad mo." Naramdaman ni Amaya ang bigat ng mga salitang iyon. "Hindi ako tagapagmana," agad niyang sagot. "Isa lang akong dalagita sa baryo." Tahimik na pinagmasdan siya ng nilalang. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Napatingin si Ragban sa kanila. Ang sinasabi niya ay ang sinaunang bantay ng kagubatan, paliwanag ng tikbalang sa isip ni Amaya. Ang mga taong may kakayahang makipag-ugnayan sa mga nilalang ng kagubatan. Biglang naalala ni Amaya ang kanyang lola. Ang kakaibang kaalaman nito sa mga halaman. Ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kalikasan na parang may lihim na naiintindihan. "Hindi," bulong ni Amaya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang napasinghap si Ragban. Napalingon siya sa tikbalang. "Ragban?" Ang tikbalang ay tila nang hina bigla. Mas lumalim ang kulay ng sugat nito. Lumalala ang lason, sabi nito sa isip ni Amaya. Napatingin ang nilalang na bato kay Ragban. Ang tikbalang ay tinamaan ng bakal na may sumpa. "Oo," sagot ni Amaya. Ginamitan siya ng mga mangangaso ng lason. Tahimik na lumapit ang nilalang na bato. Sinuri nito ang sugat. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang lunas ay hindi matatagpuan sa mga halamang gamot ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Kung ganoon, paano siya gagaling? Ang mga mata ng nilalang ay muling kumislap. May isang bagay na kayang alisin ang lason. "Ano iyon?" tanong ni Amaya. Tahimik ang kuweba sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ng tagapangalaga ang sagot. Ang liwanag ng ugat ng gubat. Napakunot ang noo ni Amaya. "Ano iyon?" Isang sinaunang halaman na tumutubo lamang sa pinakalalim na bahagi ng kagubatan. Napatingin si Ragban sa nilalang. "Ang lugar na iyon ay mapanganib," sabi ng tikbalang. "Alam ko," sagot ng tagapangalaga. Pagkatapos ay tumingin ito kay Amaya. Ngunit kung hindi makukuha ang halamang iyon bago sumikat ang araw. Tumigil ito sandali. At saka sinabi ang mga salitang nagpabigat sa puso ni Amaya. Hindi na mabubuhay ang tikbalang. Tahimik na bumagsak ang katahimikan sa kuweba.
Sa unang pagkakataon mula nang makita niya si Ragban, naramdaman ni Amaya ang matinding takot na maaaring mawala ang nilalang na kanyang tinulungan. Dahan-dahan siyang tumayo. Pagkatapos ay tumingin sa tagapangalaga. Saan matatagpuan ang halamang iyon? Ang mga mata ng nilalang na bato ay kumislap muli sa puso ng kagubatan. At doon nagsimula ang isang paglalakbay na hindi kailanman inaasahan ni Amaya. Isang paglalakbay patungo sa pinakalihim at pinakadelikadong bahagi ng kagubatan. Tahimik ang loob ng kuweba matapos sabihin ng tagapangalaga ang tungkol sa liwanag ng ugat ng gubat. Ang malamlam na asul na liwanag mula sa kristal ay patuloy na nagliliwanag sa paligid. Ngunit sa kabila nito ay tila mas bumigat ang hangin sa loob. Nakatayo si Amaya sa gitna ng kuweba, iniisip ang sinabi ng nilalang na bato. Kung hindi niya makukuha ang halamang iyon bago sumikat ang araw, mamamatay si Ragban. Napalingon siya sa tikbalang. Ang malakas na nilalang na una niyang nakita sa kagubatan ay ngayon ay halos hindi na makagalaw. Ang dibdib nito ay mabagal na umaangat at bumababa habang pilit nitong nilalabanan ang lason sa katawan. Ragban, mahina niyang tawag. Binuksan ng tikbalang ang mga mata nito. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi nito sa kanyang isip. Mapanganib ang lugar na tinutukoy ng tagapangalaga. Kung hindi ko gagawin, mamamatay ka, sagot ni Amaya. Tahimik si Ragban. Hindi ako mahalaga, sabi nito makalipas ang ilang sandali. Napatingin si Amaya sa kanya. Mahalaga ka sa kagubatan, sagot niya. At ngayon, mahalaga ka na rin sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, tila nabigla ang tikbalang sa kanyang sinabi. Ngunit hindi na ito nakapagsalita pa. Lumapit si Amaya sa tagapangalaga ng kuweba. Sabihin mo sa akin kung saan ang puso ng kagubatan, matatag niyang sabi. Ang mga mata ng nilalang na bato ay muling kumislap. Ang lugar na iyon ay hindi dinaraanan ng mga tao, sagot nito. Marami nang nagtangkang pumasok doon, ngunit kakaunti ang nakabalik. Handa akong subukan, sabi ni Amaya. Tahimik siyang pinagmasdan ng tagapangalaga. Parang sinusukat ang lakas ng kanyang loob. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo ang malaking nilalang. Ang bawat galaw nito ay muling nagpayanig sa sahig ng kuweba. Makinig ka ng mabuti, sabi nito. Lumapit si Amaya. Sa pinakalalim ng kagubatan ay may isang lumang puno na mas matanda pa sa karamihan ng mga bundok, paliwanag ng nilalang. Tinatawag iyon ng mga nilalang ng kagubatan na puno ng ugat ng daigdig. Napakunot ang noo ni Amaya habang nakikinig. Sa ilalim ng punong iyon, patuloy ng tagapangalaga, tumutubo ang liwanag ng ugat ng gubat. Paano ko ito makikilala? Tanong niya. Hindi ito katulad ng ibang halaman, sagot ng nilalang. Ang mga ugat nito ay kumikislap sa liwanag na parang buwan sa ilalim ng lupa. Napaisip si Amaya. Gaano kalayo iyon mula dito? Kung mabilis kang lalakad, sagot ng tagapangalaga, maaari mong marating iyon bago sumikat ang araw. Tumahimik siya sandali. Ngunit may mga nilalang na nagbabantay sa lugar na iyon. Anong mga nilalang? Ang mga mata ng tagapangalaga ay tila mas lumalim ang liwanag. Ang mga aninong tagapangalaga ng kagubatan. Naramdaman ni Amaya ang kilabot sa kanyang likod. Masama ba sila? Hindi, sagot ang nilalang. Ngunit hindi sila nagtitiwala sa mga tao. Napalingon si Amaya kay Ragban. Kung kasama ko siya, makakatulong ba iyon? Hindi siya makakalakad sa ngayon, sagot ng tagapangalaga. Naramdaman ni Amaya ang bigat ng sitwasyon. Ibig sabihin,
Kailangan niyang pumunta mag-isa sa pinakalalim ng kagubatan, sa gitna ng gabi. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin muli sa tagapangalaga. Aling direksyon? Dahan-dahang iniangat ng nilalang ang kamay nitong bato at itinuro ang isang makitid na lagusan sa likod ng kuweba. Doon nagsisimula ang lumang landas. Napalingon si Amaya sa lagusan. Makitid ito at balot ng anino. Parang isang lihim na daan na matagal nang hindi dinaanan ng tao. Kapag lumabas ka sa kabilang dulo, patuloy ng tagapangalaga, makikita mo ang isang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang ilog na iyon ang susundan mo. Hanggang saan? Hanggang sa marating mo ang puno na mas matanda pa sa gubat. Tahimik na tumango si Amaya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ragban. Lumuhod siya sa tabi nito. Babalik ako, sabi niya. Pinilit ngumiti ng tikbalang kahit ramdam ang panghihina. Mag-ingat ka. Maghihintay ka sa akin, sabi ni Amaya. Tulad ng sinabi mo kanina, hindi ka titigil. Sandaling nanahimik si Ragban. Pagkatapos ay nagsalita ito sa kanyang isip sa isang mahinang tinig. Hindi ako titigil. Tumayo si Amaya. Tiningnan niya ang maliit na supot ng halamang gamot sa kanyang baywang at hinigpitan ang tali nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa madilim na lagusan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa isang huling sulyap kay Ragban, nagsimula siyang maglakad papasok sa lagusan. Habang palayo siya sa liwanag ng kuweba, unti-unting nilamon ng dilim ang kanyang anyo. At sa gabing iyon, nagsimula ang paglalakbay ni Amaya patungo sa puso ng kagubatan, isang lugar na matagal nang itinatago mula sa mga tao. Ngunit hindi niya alam na habang papalapit siya roon, may isa pang nilalang sa kagubatan ang nakaramdam ng kanyang presensya. Isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa lihim ng lumang puno. At ngayon, nagising ito. Tahimik ang lagusan na tinahak ni Amaya habang papalayo siya sa kuweba. Ang makitid na daanan ay napapalibutan ng malamig na bato at makakapal na ugat ng mga punong matagal nang nakatanim sa ibabaw ng lupa. Sa bawat hakbang niya ay may mahinang eko na bumabalik sa kanya mula sa mga dingding ng kuweba. Ang liwanag mula sa kristal sa loob ng kuweba ay unti-unting nawala habang siya ay papalalim sa lagusan. Ngunit sa dulo ng daan ay may mapusyaw na liwanag na sumisilip, ang liwanag ng buwan. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, narating ni Amaya ang bungad ng lagusan. Lumabas siya sa malamig na hangin ng gabi. Ang tanawin sa harap niya ay hindi niya inaasahan. Isang makitid na lambak ang nakahimlay sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay dumadaloy ang isang ilog na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tubig ay malinaw at tila nagliliwanag na parang may halong pilak. Ang ilog ng buwan, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng tagapangalaga. Kapag nakita mo ang ilog, sundan mo ito. Lumapit siya sa pampang. Ang tubig ay tahimik na dumadaloy at ang ibabaw nito ay sumasalamin sa malalaking puno na nakapaligid sa lambak. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang ilog, napansin niya ang kakaiba. Ang tubig ay tila hindi lamang sumasalamin sa buwan. May mga maliliit na kumikislap na liwanag na dumadaloy kasama ng agos. Parang mga bituin na naligaw sa tubig. Dahan-dahang lumuhod si Amaya at inilubog ang kanyang kamay sa ilog. Malamig ang tubig. Ngunit may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang balat, parang may buhay ang tubig na ito. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola. May mga ilog sa kagubatan na hindi ordinaryo.
mga ilog na nagdadala ng sinaunang kapangyarihan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa tabi ng ilog. Tahimik ang kagubatan sa paligid niya. Ngunit hindi ito ang karaniwang katahimikan ng gabi. Ito ay parang katahimikan na nagmamasid. Parang may mga matang nakatago sa dilim. Sa bawat hakbang niya ay mas lalong lumalalim ang kagubatan. Ang mga puno ay mas matatangkad. Ang mga sanga ay mas makakapal. At ang liwanag ng buwan ay mas mahirap nang sumilip sa pagitan ng mga dahon. Lumipas ang ilang sandali ng paglalakad. Habang patuloy niyang sinusundan ng ilog, napansin niya ang kakaibang bagay sa kabilang pampang. May mga anino na gumagalaw. Huminto siya. Pinagmasdan niya ang mga anino. Sa unang tingin ay parang ordinaryong paggalaw lamang ng mga sanga. Ngunit maya-maya ay nakita niya ang hugis ng isang nilalang. Matangkad, payat, at halos kasing itim ng dilim. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Isa itong nilalang na tila gawa sa anino. Naramdaman ni Amaya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang mga aninong tagapangalaga, naalala niya ang sinabi ng tagapangalaga ng kuweba. Isa pang anino ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Pagkatapos ay isa pa. 3 na sila ngayon. Tahimik silang nakatayo sa kabilang pampang ng ilog, pinagmamasdan siya. Hindi sila lumalapit. Ngunit malinaw na alam nila ang presensya niya. Huminga ng malalim si Amaya. Naalala niya ang babala ng tagapangalaga. Hindi sila nagtitiwala sa mga tao. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang kamay sa kutsilyo sa kanyang baywang. Ayaw niyang isipin ng mga nilalang na may masama siyang balak. Sa halip, marahan siyang nagsalita. Ako ay dumaraan lamang, sabi niya sa mahinang boses. Walang sumagot. Ngunit napansin niyang gumalaw ang isa sa mga anino. Lumapit ito sa pampang ng ilog. Ang anyo nito ay hindi malinaw, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap sa mahinang liwanag. Tao. Ang boses nito ay parang hangin na dumaan sa mga dahon. Bakit ka narito sa gabi? Naramdaman ni Amaya ang bahagyang ginhawa. Hindi bababa sa nakikipag-usap ang nilalang. May hinahanap akong halaman, sagot niya. Ang liwanag ng ugat ng gubat. Tahimik ang mga anino. Pagkatapos ay nagsalita muli ang nilalang na pinakamalapit sa ilog. Ang halaman na iyon ay hindi para sa mga tao. Hindi ito para sa akin, sagot ni Amaya. Sandaling nag-isip ang anino. Kung hindi para sa iyo, para kanino? Para sa isang tikbalang. Sa sandaling iyon ay biglang gumalaw ang 3 anino. Parang nagulat sila sa kanyang sinabi. Isang tikbalang? Tanong ng nilalang. Oo, sagot ni Amaya. Sugatan siya, nilason siya ng mga mangangaso. Tahimik ang kagubatan sa loob ng ilang segundo. Ang 3 anino ay tila nag-uusap sa pagitan nila, kahit walang naririnig na salita. Pagkatapos ay muling nagsalita ang nilalang sa pampang. Ang tikbalang ba ay si Ragban? Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Oo, sagot niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ng anino ang mga salitang hindi inaasahan ni Amaya. Kung ganoon, kailangan mong magmadali. Napakunot ang noo niya. Bakit? Dahan-dahang itinuro ng anino ang mas malalim na bahagi ng kagubatan. Dahil may iba pang naghahanap sa lugar na iyon. Naramdaman ni Amaya ang malamig na kilabot sa kanyang likod. Sino? Ang mga mata ng anino ay bahagyang kumislap. Ang mga mangangaso.
Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Sinusundan nila ako? Hindi ikaw, sagot ng nilalang. Ang hinahanap nila ay ang puno ng ugat ng daigdig. Tumahimik ang dalagita. Kung mauna ang mga mangangaso sa puno, maaaring sirain nila ang halaman na kailangan ni Ragban. O mas masahol pa, maaaring makuha nila ang kapangyarihan ng lugar na iyon. Mahigpit na hinigpitan ni Amaya ang tali ng supot sa kanyang baywang. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga anino. Kailangan kong makarating doon bago sila. Ang mga anino ay tahimik na nagkatinginan. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kung ganoon, unti-unti itong tumalikod at itinuro ang isang makitid na landas sa kagubatan. Susundan ka namin. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Tutulungan ninyo ako? Tahimik na sumagot ang anino. Hindi ka namin tinutulungan. Pinoprotektahan namin ang kagubatan. At sa gabing iyon, nagsimulang maglakad si Amaya patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, kasama ang tatlong nilalang na gawa sa anino. Ngunit sa malayong bahagi ng gubat, may 4 na sulon na kumikislap sa dilim. Mas marami na ngayon ang mga mangangaso. At mas malapit na sila sa lihim ng puno ng ugat ng daigdig. Mas naging tahimik ang kagubatan habang papalalim ang paglalakbay ni Amaya. Ang tatlong aninong tagapangalaga ay gumagalaw sa paligid niya na parang bahagi lamang ng dilim. Hindi sila naglalakad tulad ng karaniwang nilalang. Para silang dumudula sa pagitan ng mga anino ng mga puno. Minsan ay nasa unahan nila si Amaya, minsan naman ay bigla silang lumilitaw sa gilid ng landas na parang matagal nang naroon. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad, napansin ni Amaya na unti-unting nagbabago ang kagubatan. Ang mga puno ay mas matatanda, mas malalaki. Ang mga ugat ng mga ito ay lumalabas sa lupa na parang mga ahas na nakahiga sa landas. Ang hangin ay mas malamig at may kakaibang pakiramdam na parang ang lupa mismo ay may pulso. Malapit na tayo, sabi ng isang anino mula sa likod niya. Napalingon si Amaya. Kahit hindi malinaw ang mukha ng nilalang, ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Gaano kalapit? Tanong niya. Kapag naramdaman mong tila humihinga ang lupa, sagot ng anino, narating mo na ang puso ng kagubatan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ilang sandali pa, biglang napahinto si Amaya. May kakaiba siyang naramdaman sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang may marahang paggalaw ang lupa. Hindi ito lindol. Mas banayad. Mas mabagal. Parang may napakalaking bagay sa ilalim ng lupa na humihinga. Napatingin siya sa paligid. Ang mga puno sa bahaging ito ng kagubatan ay napakalalaki. Ang kanilang mga puno ay halos hindi na niya makita ang tuktok dahil natatakpan ito ng kadiliman. Ang mga ugat naman ay napakalapad at nakakalat sa lupa na parang mga matandang braso. Dito na, sabi ng isa sa mga anino. Unti-unting naglakad si Amaya patungo sa isang bukas na bahagi ng kagubatan. At nang makita niya ito, napahinto siya sa paghinga. Sa gitna ng clearing ay nakatayo ang isang puno na mas malaki kaysa sa anumang puno na nakita niya sa buong buhay niya. Ang puno nito ay napakalawak na aabutin ng maraming tao upang mapalibutan lamang ito. Ang balat ng puno ay makapal at tila gawa sa lumang kahoy na may halong bato. Ang mga sanga nito ay umaabot sa kalangitan na parang humahawak sa buwan. At sa paligid ng puno ay nakakalat ang napakaraming ugat na lumalabas sa lupa. Ito ang puno ng ugat ng daigdig. Tahimik na tumayo si Amaya habang pinagmamasdan ito.
Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa harap ng sinaunang punong iyon. Sa ilalim ng punong iyan tumutubo ang hinahanap mo, sabi ng isang anino. Lumapit siya sa puno. Habang papalapit siya, napansin niyang may mahinang liwanag na nagmumula sa lupa malapit sa isang malaking ugat. Lumuhod siya. At doon niya nakita ang isang kakaibang halaman. Hindi ito katulad ng ibang halaman. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa at kumikislap sa mapusyaw na liwanag na parang buwan. Ang mga dahon nito ay manipis at malinaw na parang gawa sa salamin. Ito ang liwanag ng ugat ng gubat. Natagpuan ko na, bulong ni Amaya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa halaman. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, biglang may narinig silang boses mula sa dilim. Eksakto. Napalingon si Amaya. Sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang liwanag ng mga sulo. 1, 2, 3, 4. Ang mga mangangaso. Lumabas sila mula sa kagubatan na parang matagal nang nagmamasid. Ang lalaking nasa unahan ay matangkad at may peklat sa pisngi. May hawak siyang sibat na may bakal na dulo. Ngumiti siya nang makita ang halaman sa lupa. Hindi na namin kailangang maghanap pa, sabi niya. Nanlamig ang katawan ni Amaya. Paano ninyo nalaman ang lugar na ito? Tanong niya. Ngumisi ang lalaki. Matagal na naming sinusundan ng tikbalang, sagot nito. Alam naming may taong tutulong sa kanya. Napahigpit ang kamay ni Amaya. Hindi ninyo kukunin ang halamang ito. Tumawa ang lalaki. Isang batang babae ang haharang sa amin? Isa sa mga mangangaso ang lumapit. Ngunit bago pa siya makapaghakbang, biglang gumalaw ang mga aninong tagapangalaga. Ang 3 nilalang ay lumitaw mula sa kadiliman na parang usok na nagkaroon ng anyo. Huminto ang mga mangangaso. Mga engkanto ba yan? Bulong ng isa. Ang pinuno ng mga mangangaso ay hindi umatras. Sa halip ay ngumiti siya. Inaasahan ko na iyan. Itinaas niya ang kanyang sibat. Patayin ang mga bantay. Sa isang iglap, sumugod ang mga mangangaso. Kasabay nito ay gumalaw ang mga anino. Ang kagubatan ay biglang napuno ng galaw, anino at liwanag ng mga sulo. Naramdaman ni Amaya ang matinding tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin siya muli sa kumikislap na halaman sa ilalim ng ugat ng puno. Kung hindi niya ito makukuha ngayon, mamamatay si Ragban. Huminga siya ng malalim. At sa gitna ng labanan sa paligid niya, gumawa siya ng isang desisyon. Tumakbo siya patungo sa liwanag ng ugat ng gubat. Ngunit sa sandaling iyon, may isang mangangaso na napansin ang kanyang ginagawa. At saan ka pupunta? Sigaw nito habang itinutok ang sibat sa kanya. At sa susunod na sandali, sumugod ito patungo kay Amaya. Sa gitna ng kaguluhan sa ilalim ng napakalaking puno, mabilis na tumibok ang puso ni Amaya habang tumatakbo siya patungo sa kumikislap na halaman. Sa likod niya ay naririnig niya ang sigawan ng mga mangangaso at ang kakaibang galaw ng mga aninong tagapangalaga. Ang liwanag ng mga sulo ay kumikislap sa pagitan ng mga ugat ng puno na parang apoy na sumasayaw sa dilim. Ngunit hindi siya maaaring tumigil. Hindi ngayon. Hindi habang nasa harap na niya ang liwanag ng ugat ng gubat. Lumapit siya sa halaman at lumuhod sa tabi nito. Ang mga ugat nito ay kumikislap sa mapusyaw na liwanag na parang maliit na buwan na nakabaon sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may mainit na enerhiya na dumadaloy mula sa halaman patungo sa kanyang mga palad. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, may mabigat na yabag
na papalapit sa likod niya. Tumigil ka! Napalingon si Amaya. Isang mangangaso ang papalapit, hawak ang sibat na kumikislap sa liwanag ng sulo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kasakiman. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang halamang iyan, sabi ng lalaki habang papalapit. Kung ganoon, sagot ni Amaya habang tumatayo, lalo na hindi ito dapat mapunta sa inyo. Ngumisi ang mangangaso. Hindi mo kami mapipigilan. Sa isang iglap, sumugod ang lalaki at itinulak ang sibat patungo sa kanya. Napaatras si Amaya. Ang dulo ng sibat ay dumaan sa gilid ng kanyang balikat at bahagyang tumama sa lupa. Hindi siya nasugatan ngunit napakalapit. Isang hakbang pa, sabi ng mangangaso, at kukunin ko ang halaman. Sa likod nila ay patuloy ang labanan. Ang mga aninong tagapangalaga ay mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, sinusubukang hadlangan ang ibang mga ngaso. Ngunit hindi sila sapat upang pigilan ang lahat. Naramdaman ni Amaya ang pagod sa kanyang katawan, ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay tumingin siya muli sa halaman. Kung hindi niya ito makukuha ngayon, mawawala ang pagkakataon. Huminga siya ng malalim. At sa isang mabilis na galaw, yumuko siya at hinawakan ang liwanag ng ugat ng gubat. Sa sandaling nahawakan niya ito, biglang kumislap ang buong paligid. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa halaman at kumalat sa ilalim ng puno. Napaatras ang mga ngaso. Ano iyon? Sigaw nito. Ang liwanag ay parang alon na dumaan sa lupa at sa mga ugat ng napakalaking puno. Ang mga sanga ng puno ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin. At ang buong kagubatan ay tila nagising. Naramdaman ni Amaya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan habang hawak niya ang halaman. Parang may isang lumang kapangyarihan na kumikilala sa kanya. Sa gitna ng liwanag, may narinig siyang tinig sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya narinig noon. Anak ng bantay. Nanlaki ang mga mata ni Amaya. Ang tinig ay parang galing sa mismong puno. Ang kagubatan ay nakakakita. Ang kagubatan ay nakikinig. Ang kagubatan ay pumipili. Biglang humina ang liwanag. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amaya na hawak na niya ang halaman. Ang mga ugat nito ay patuloy na kumikislap sa kanyang palad. Ngunit ang mga ngaso ay hindi pa sumusuko. Muling itinaas ng lalaki ang sibat. Bigyan mo ako niyan! Sumugod siya muli. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang anino ang biglang lumitaw sa pagitan nila. Ang isa sa mga aninong tagapangalaga. Sa isang mabilis na galaw, hinawi nito ang sibat ng mga ngaso. Napaatras ang lalaki. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Mula sa likod ng mga puno ay lumabas pa ang dalawang mga ngaso. Ngayon ay 3 na sila laban kay Amaya. Hindi ka makakatakas, sabi ng pinuno ng mga mangangaso habang papalapit. Naramdaman ni Amaya ang malamig na takot sa kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling iyon ay may nangyari na hindi inaasahan ng kahit sino. Ang lupa sa paligid ng malaking puno ay bahagyang yumanig. Ang mga ugat ng puno ay gumalaw. Unti-unti silang umangat mula sa lupa na parang mga buhay na ahas. Napahinto ang mga ngaso. Ano iyon? Bulong ng isa. Ang mga ugat ay gumalaw sa pagitan nila, parang pinoprotektahan ng lugar. Ang kagubatan mismo ay tila kumikilos upang ipagtanggol ang lihim nito. Napatingin si Amaya sa halaman sa kanyang kamay. Alam niyang nakuha na niya ang kailangan niya. Ngunit alam din niyang hindi pa tapos ang panganib. Kung hindi siya makakabalik sa kuweba bago sumikat ang araw.
Hindi niya maililigtas si Ragban. Mahigpit niyang hinawakan ang liwanag ng ugat ng gubat. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga aninong tagapangalaga. Kailangan kong bumalik. Tahimik na tumango ang isa sa mga anino. 3 landas ang dadaanan mo, sabi nito. Ngunit isa lamang ang magdadala sa iyo pabalik sa kuweba. Napakunot ang noo ni Amaya. Alin doon? Ang anino ay tumingin sa kanya ng tahimik. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang nagdulot ng bagong kaba sa kanyang dibdib. Ang landas na pipiliin ng kagubatan para sa iyo. At sa likod niya, nagsimulang gumalaw ang mga mangangaso upang muling habulin siya. Mahigpit na hawak ni Amaya ang liwanag ng ugat ng gubat habang mabilis siyang tumatakbo palayo sa napakalaking puno. Sa likod niya ay naririnig pa rin ang sigawan ng mga mangangaso at ang paggalaw ng mga ugat ng punong tila nagtatanggol sa lihim ng kagubatan. Ang 3 aninong tagapangalaga ay sumunod sa kanya mula sa dilim, gumagalaw sa pagitan ng mga puno na parang mga aninong isinilang ng gabi. Sa unahan, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay parang bulong ng hangin. Sa harap ni Amaya ay nagbukas ang 3 magkakaibang landas sa pagitan ng mga puno. Ang una ay makitid at natatakpan ng makakapal na ugat. Ang ikalawa ay mas maliwanag, na parang may dumaraang liwanag ng buwan sa pagitan ng mga sanga. Ang ikatlo naman ay halos lubos na balot ng kadiliman. Naalala niya ang sinabi ng aninong tagapangalaga. Ang landas na pipiliin ng kagubatan para sa'yo. Huminto siya sandali. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mahinang init mula sa halamang hawak niya. Ang liwanag ng ugat ng gubat ay bahagyang kumikislap sa kanyang palad. At ang liwanag nito ay tila nakaturo sa isang direksyon. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang ikatlong landas. Ang landas na pinakamadilim. Doon, bulong niya. Hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya papunta sa madilim na landas. Sa likod niya ay narinig niya ang galit na sigaw ng mga mangangaso. Huwag siyang makatakas! Ang mga sulo ay muling kumikislap sa pagitan ng mga puno habang sinusubukan nilang habulin siya. Ngunit ang kagubatan ay tila kumikilos laban sa kanila. Ang mga ugat ng puno ay nakaharang sa kanilang landas. Ang mga sanga ay bumababa na parang mga hadlang. Habang si Amaya ay patuloy na tumatakbo, ang mga mangangaso ay lalong nahihirapang sumunod. Sa wakas, matapos ang mahabang pagtakbo sa pagitan ng makakapal na puno, nakita ni Amaya ang pamilyar na tanawin. Ang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang ilog ng buwan. Napangiti siya ng bahagya kahit pagod na. Malapit na, bulong niya. Tinawid niya ang pampang ng ilog at sinundan ang landas na kanyang dinaanan kanina. Ang lagusan patungo sa kuweba ay hindi nagtagal ay lumitaw sa pagitan ng mga bato. Agad siyang pumasok sa loob. Ang malamig na hangin ng kuweba ay bumalot sa kanya. Ragban, tawag niya habang papasok. Ang asul na liwanag ng kristal ay muling sumalubong sa kanya sa loob ng kuweba. At doon niya nakita ang tikbalang. Nakahiga pa rin ito sa tabi ng batong altar. Ang tagapangalaga ng kuweba ay naroon pa rin, tahimik na nakatayo tulad ng isang bantay na hindi gumagalaw. Bumalik siya, sabi ng nilalang na bato sa mabigat nitong boses. Lumapit si Amaya kay Ragban. May dala na ako, sabi niya habang ipinapakita ang kumikislap na halaman. Binuksan ni Ragban ang mga mata nito. Hindi ko akalaing magagawa mo, sabi nito sa kanyang isip. Lumapit ang tagapangalaga. Madaliin ninyo, sabi nito. Ang lason ay malapit nang umabot sa puso ng tikbalang.
Lumuhod si Amaya sa tabi ng sugat ni Ragban. Dahan-dahan niyang inilagay ang kumikislap na ugat ng halaman sa sugat. Sa sandaling dumikit ang halaman sa balat ng tikbalang, biglang kumalat ang liwanag. Ang sugat ni Ragban ay nagliwanag na parang may maliit na araw na sumisikat sa loob nito. Napapikit ang tikbalang habang dumadaloy ang kapangyarihan ng halaman sa kanyang katawan. Ang liwanag ay kumalat mula sa sugat patungo sa kanyang dibdib. Unti-unting nawala ang madilim na kulay ng lason sa kanyang balat. Pagkaraan ng ilang sandali, humina ang liwanag. Tahimik ang kuweba. Pagkatapos ay dahan-dahang gumalaw si Ragban. Unti-unti itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw na ngayon kaysa kanina. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay halos wala na. Napangiti si Amaya. Gumaling ka. Tumango si Ragban. Dahil sa iyo. Ang tagapangalaga ng kuweba ay tahimik na pinagmasdan sila. Ang kagubatan ay pumili ng tama, sabi nito. Ngunit bago pa makapagsalita si Amaya, may narinig silang tunog mula sa bungad ng kuweba. Mga yabag. Napalingon silang lahat. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa kuweba ay lumitaw ang mga anino ng mga mangangaso. Ang pinuno ng mga ito ay may hawak pa ring sibat. Ngunit ngayon ay may galit sa kanyang mga mata. Ayan pala kayo, sabi niya. Unti-unting lumapit si Ragban sa harap ni Amaya. Ngayon ay nakatayo na ito ng buong lakas. Ang matangkad na tikbalang ay tila mas malakas pa kaysa dati. Umalis kayo sa kagubatang ito, sabi ni Ragban sa malamig na tinig na dumaloy sa isip ng lahat. Ngunit tumawa lamang ang pinuno ng mga mangangaso. Huli na para dyan. Sa likod niya ay may hawak na bagong sibat ang isa sa mga mangangaso. Isang sibat na may mas madilim na bakal kaysa sa nauna. Kung hindi namin makukuha ang kapangyarihan ng halaman, sabi ng pinuno, kukuhanin namin ang kapangyarihan ng tikbalang. Ang hangin sa loob ng kuweba ay biglang bumigat. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lamang isang sugatang tikbalang ang kanilang haharapin. Kasama niya ngayon ang dalagitang pinili ng kagubatan. Wakas,